Nakakarinig sa Alexandra ng mga tinig. Nag-uusap sila pero hindi niya maintindihan. Maingay ang paligid, parang nagkakagulo. Pinilit niyang ibuka ang mga mata. Maliwanag, okay na siya. Tinig niyang isang lalaki. May tumatamang liwanag sa kanyang mga mata na hindi niya mawari kung ano. Thanks God. Tinig ni Thelma iyon na na-relief ang pag-aalala. Nilapitan siya nito. Are you okay, Iha? Mommy? Ano po nangyari? Pumikit siyang muli dahil nasisilaw siya sa liwanag. Kinumbulsyon ka, anak. Pagpasok ko sa kwarto niyo para dalhan ka ng pagkain, nagsisisure ka, saka tumarak ang mata mo. Dinala ka agad namin dito sa hospital. Hinagod nito ang kanyang buhok. Kamusta na pakiramdam mo? Maayos na po. Tinapunan niya to ng tingin. Pasensya na po kayo kung pinag-alala ko kayo. Ano ka ba? Wala yon. Bata ka palang inaalagaan na kita. Kaya parang tunay na kitang anak. Wika ng biyanan niya. Tumawag ako kay Enzo kanina. Hindi sumasagot. Baka busy pa siya. Samantala sa Enzo sa opisina. Wala naman sa Alexandra dito, babe. Hinalik-halikan siya sa labi ni Bianca. Nasa opisina tayo. Baka may makakita sa atin. Inalis niya ang pagkakabitin nito sa kanyang leeg. Babe naman. Umupo ito sa harapan ng lamesa niya. Miss na kita, babe. Alam mo namang ikaw lang nakakaunawa sa akin. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Bianca, please. Awat ni Enzo dito. Madami pa akong trabaho. Kumalma ka, Bianca. Siguro nga. Siguro dapat namatay na lang ako. Sana namatay na lang ako. Tumayo itong hilam ng luha ang mga mata. Ito ba? Ito ba mapapala ko sa pagmamahal ko sa'yo? Ang masaktan ng paulit-ulit? Alam mo namang ikaw yung buhay ko, Enzo. Iniwan kami ng mami ko kaya natakot akong maiwan muli. Kulang pa ba sa'yo mga nangyari sa akin dahil sa kagagawan mo? Kulang pa ba? Mas masaya ka pa siguro kung natuluyan na ako, hindi ba? Hindi totoo yan. Sa ginagawa mo kasi sa akin, paulit-ulit mo akong pinapatay. Paulit-ulit mo ako sinasaktan. Alexan, Bianca, nagkamali na si Enzo ng binanggit na pangalan. O diba? Ipinagpalit muna ako kay Alexandra. Paano mo nagawa sa akin to? Mahal na mahal kita. Sigaw ni Bianca sa kanya. Baka nakakalimutan mong kasalanan mong mga trahedyang naganap sa buhay ko. Nagahasa ako dahil sa'yo. Napadta si Enzo sa sinabi nito. Kinakalimutan at gusto niyang makalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit sinariwa ulit nito. Bigla siyang naawa kay Bianca. Babe, pasensya ka na. Marami kasi akong iniisip at trabaho ngayon. Nilapitan niya ang babae, saka inabutan ng tissue. Para kasing nakakalimutan mo ng obligasyon mo sa akin, Enzo. Alam mo namang ikaw lang ang bumubuo ng buhay ko. Sorry, madami lang talaga akong iniisip. May sakit pa sa Alexandra. May sakit sa Alexandra? Parang nagulat ito sa sinabi niya. Marahil ay nag-aalala din. Tumango siya. Oo, sinugod nga ni Mommy at Daddy sa hospital kasi kinumbulsyon. Hindi pa ulit nag-a-update. May mga tatapusin kasi kaming papers ngayon. Paano yung team building? Don't worry, si Malena ang aayos nun. Kaya itutuloy natin ang suggestion mo. Sayang naman ang brain cells na ginamit mo dun. Nginitian ni Enzo ito. Parang nalambot si Bianca, saka naupo. Akala siguro nito ay hindi itutuloy ang team building na suggestion nito. Itutuloy natin yan. Natuwa nga sa'yo sa Alexandra kasi daw nakikipag-participate ka na talaga. Hindi ako nagkamaling i-hard ka. Job well done. Hinawakan niya pa to sa magkabilang balikat. May problema ba? Wala naman. Medyo nag-worried lang. Ngumiti pa ito sa kanya. Sige, magtatrabaho na ako. Okay. Napailing na lang sa Enzo paglabas nito. Akala siguro maudot yung suggestion niya.
Napailing niya ang bulong sa sarili. Oo, siya yan. Damit niya yan. Sagot ni Bianca sa kausap. Yung sinad mo sa akin na picture siya yun. Yes, nakikita kong suot niya yun. Ang tinutukoy ni Bianca ay yung damit na suot ni Alexandra nung minsan mag-abot sila sa bar. Sino yun? Tanong ng daddy niya na nakahiga sa tabi niya. Yung inutusan niyo pong tapusin niya sa Alexandra. Nahiga siya sa tabi nito. Sinusundan na nila sina Alexandra. Kailangan mo na makasal kay Enzo. Baka bitawan na ni Richmond ang pagtulong sa atin pagdating ng araw. Yes, Daddy. Tumayo na si Bianca para mag-ready pagpasok. Half day talaga siya ngayon para manamnam niya ang pagsunod ng binayaran niyang magligpit kay Alexandra. Ang usapan nila ay pasasabugin nito ang sasakyan kapag nasa kalagitnaan na ng biyahe sa may pabundok para matagal maabot ng mga rescuer. Napangiti siya at kumanta-kanta. Oh Alexandra, babay na. Mamamatay ka na. Ikaw ang malas sa buhay ko. Ewan niya kung bakit masayang-masaya siya. Sinabon niya ang buong katawan. Nakita ni Bianca ang sarili sa salamin. Maganda ang features na mukha niya. Halos magkahawig sila ng mami niya. Alon-alon ang kanyang buhok hanggang bewang. Kung hindi siya kilala ng iba, mukha siyang mabait. Matangos ang kanyang ilong. Kahawig siya ni Marian Rivera na mas better version dahil matangkad siya. Sa Alexandra naman ay bilugan ng katawan. Maganda rin, lalo nag-init ang kanyang ulo kay Alexandra. Hindi ni Bianca matanggap na may lamang itong parte sa kanya. Para siyang baliw sa salamin. Okay lang, mamamatay ka na naman. Saka siyang umisi ng mala demonyo. Ang aga mo ata? Tanong kay Bianca ng kaopisina niya. Baka matraffic ako. Nandiyan na ba si Enzo? Oo, nag-iisa siya. Pupunta lang ako sa kanya. Paalam ni Bianca dito. Nagbiling si Sir na bawal siyang abalahin. Okay lang yon, hindi magagalit yun sa akin. Iniwan na niya ito. Napakatigas talaga na mukha nitong si Bianca. Bulong ng kaopisina nito sa sarili. Inayos niya pa ang kanyang damit, saka binuksan ang pinto ng opisina nito. Hi babe! Niyakap ni Bianca ito at hinalikan. Bianca, ano ba? Baka may makakita sa atin. Saway na Enzo sa kanya. Ano naman? Nagbago ang mood niya dahil sa inarte nito. Inuumpisahan na naman niya ang guilt tripping. Hindi siya papayag na itsapwera na lang siya nito. Dapat lang na siyang piliin nito lagi. Umobra naman ang ginawa niya. Nakuha na naman niya ang simpatsya ng uto-utong to. Nasa hospital kasi sa Alexandra, may sakit. Sabi ni Enzo sa kanya. Sinong kasama sa Baguio? Nanginginig ang boses ni Bianca na tanong dito. Si Malena. Halos hindi siya makahinga. Napaupo siya sa pagkabigla. Hindi niya akalaing ibang taong kasama ng tatay ni Alexandra. Akala niya talaga sa Alexandra yon. Nakatalikod kasi. Kailangan niyang ipakansel ang plano. Babalik na ako sa trabaho ko. Paalam niya kay Enzo. Okay ka lang ba? Nakakunot ang noo na tanong ni Enzo. Oo naman. Sige, alis na ako. Nagmamadali siyang pumunta sa fire exit. May sapusa ka pala, Alexandra? Gigil ni Bianca na sabi, saka nagdial sa phone. Ma'am, tapos na. Sayang kakasabog lang. Tawa ng tawa ang nasa kabilang linya. Hindi sakay dyan yung papatayin nyo. Nasa hospital daw. Inis niyang sabi. Pero sabi mo, yung kasama nilang babae. Naguguluhang sagot ang nasa kabilang linya. Basta umalis na kayo dyan, baka may makakita pa sa inyo. Pinatay niya ang phone. Visit na visit siya? Hayop ka talagang babae ka? Nailigtas ka pa ng kapwa mo demonyo. Kailangan niyang umuwi agad para kausapin ng daddy niya sa nangyari. Labis ang pagdadalamhati ni Alexandra sa nangyari sa kanyang ama at sa mag-inang Malena at tita Claudia. Sama-sama sana silang namatay kung nakasama siya. Papa, bakit mo ko iniwan?
Tanghoy ni Alexandra habang inaalalayan siya ni Enzo. Tita, Malena! Hindi niya kaya ang sakit na nararamdaman. Lord, bakit? Bakit ang papa ko pa? Bakit sila? Bakit hindi na lang ako? Hinahagod ni Enzo ang kanyang likod. Tahimik na lumuluha sa tabi ang kanyang mga biyanan at si Lolo Miguel. Tatlo agad ang maaasahang tao na nawala sa kanya. Kung naisip niya lang na mangyayari to, sumama sana siya o napigilan sana niya. Ang lambing pa naman ni Malena sa kanya noong araw na umalis ang mga to. Noong kumaway sa kanyang tatlo ng sabay-sabay habang nakadungo siya sa bintana. Parang doon pa lang parang namiss niya agad ang mga to. May paramdam na doon. Ang hina ng instinct niya. May picture pa ang tatlo na kumakain sa restaurant na ipost pa sa social media ni Malena yon, inserting her the frame. Yung panaginip niya nagpapaalam ang tatlo. Yun pala'y iiwan na siya ng tuluyan na hindi na siya babalikan ng mga to. Yung huling pagkikita na nilang apat na sa panaginip niya, siya lang ang ibang kulay ang damit. Ipinagdarasal niyang panaginip lang ang lahat. Na magigising pa rin siya. Na hindi totoo ang lahat. Isa tong malaking dagok sa kanyang buhay. Hindi man lang niya nadamayan sa sakit at pagdurusa nararamdaman ng mga to. Yung pakiramdam na meron pang buhay sa tatlo at pinapanood na lang mamatay ang bawat isa. Ni hindi ito pwedeng iburol dahil sa sunog ng mga katawan. Nalaman nila ito isang araw nang nakakalipas. Sa bagyo na sumabog ang sinasakyan ng mga ito, ang sabi sa investigasyon, maaaring nag-leak ang gasolina nito at dahil sa init ng biyahe, hindi na napansin na na-expired na sa ilalim. Iyak sa Alexandra ng iyak habang pinapanood ang paglilibing sa tatlong taong mahal niya. Wala na siya masasandigang tatay. Wala na rin ang maaasahan niyang tita Claudia. At wala na rin ang makuliti yung future kapatid niya si Malena. Na nung nalaman nilang nagmamahalan ng kanilang mga magulang, lalo silang naging close. Sabay-sabay kinuha ng Panginoon ang mga pinakamamahal niya. Daig pa niyang inakay ng ibon na iniwan at hinayaang mamuhay at matutong mag-isa. Bigla siyang naulila ng buong pamilya. Uwi na tayo. Yaya sa kanya ni Enzo. Nag-aalisan ng mga tao. Mamaya na, dito muna ako. Sabi ni Alexandra na nakatitig sa puntod ng ama. Sasamahan ko sila hanggang mamaya. Baka mamiss ako ni na Papa. Pahihiramin ko pa ng damit si Malena. Ipagluluto pa ako ni Tita Claudia. Please, bumangon na po kayong lahat dyan. Miss na miss ko na po kayo agad. Iyak siya ng iyak. Hayaan mo lang siya anak. Sabi ni Telma kay Enzo. Mahirap at masakit ang pinagdadaanan niya ngayon. Unawain mo siya. Uuna na kami Alexandra. Paalam ni Lolo na hinawakan siya sa balikat. Narito lang kaming lahat para sa iyo. Hindi na sa Alexandra nagsalita. Kasunod nito ang kanyang mga biyanan na tinapik din siya sa balikat. Nanatili lang siyang nakaupo. Umaasang babangon ang mga ito at muli niyang makakasama. Iniisip niyang pinaprank na naman siya ni Malena. Naalala na naman niya ang mga mukha ng mga ito. Pag-alis ng bahay, bigla siyang umiyak na malakas. Agad siyang dinaluhan ni Enzo. Andito lang ako. Niyakap siya ng lalaki. Hindi kita pababayaan. Bakit? Bakit nangyari to? Sabay-sabay pa sila? Sana sumama na lang ako. Sana namatay na lang din ako. Sana hindi nila ako iniwan na mag-isa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang Diyos lang ang nakakaalam kaya kanya binuhay. Alam niyang matatag ka. Marahil tapos na ang misyon nila sa mundo, kaya kinuha na sila ni Lord. Hindi ko kaya. Ang sakit. Huwag kang mag-alala. Andito lang ako palagi para sa'yo. Hindi nila napapansin na parehas na mga matang pinapanood nila sa di kalayuan. Matilim ang tinging ipinupukol nito sa kanila. Talagang Alexandra na to, may sa pusa. Siya na sana ang binaon doon kasama ng mga kamag-anak niya. Gising ang tagabantay na demonyo nitong babaeng to.
Kailan ka ba mawawala sa landas ko? Inis na sabi ni Bianca sa sarili. Nakakabwisit talaga? Pinapanood niya ang eksena ng dalawa. Naiirita siya. Dapat kasal na sila ni Enzo. Hindi niya sana pinatay ang mami niya at hindi ang daddy niyang nakaka-make love niya. Hindi na niya maintindihan ang trip ng tatay niya. Masyado na itong brutal. Minsan binubugbog muna siya nito bago gamitin dahil mas ginaganahan daw to. Hindi niya tumatanggihan dahil na rin sa tawag ng laman at sa sarap na dinudulot nito sa kanya. Naaabot nito ang kanyang kiliti at kahit magdamag siyang galawin ito. Kinabukasan, pwede pa rin siya at ginaganahan. Kailangan niya mag-isip ng bagong plano kung paano itutumbang babaeng yon. Bakit naman kasi hindi pa to sumama sa tatay nito papuntang Baguio? Sana tostang isda na rin siya ngayon. Mahihirapan na tuloy akong kumilos na mabilis at baka may makaalam na sinadyang pagkamatay ni na Malena. Mas minabuti ni Bianca na lisanin ang lugar na yon. Baka mangati pa siya at i-congratulate bigla sa Alexandra dahil namatayan ito. Magdiwang pa siya dahil namatayan ng babae. Magpaparty pa siya at magsasayaw sa harapan ng mga ito sa labis na kaligayahan. Ang pasakit kay Alexandra ay ligaya ang dulot sa kanya. Galit na galit talaga siya dito. Kung may pagkakataon na makaganti siya dito, na siya na mismo ang gagawa, gagawin niya agad-agad. Ganon siya kagalit sa babae. Inukutan niya pa ang mga ito at pinanood ang pagtatangis ni Alexandra bago siya tuluyang umalis sa lugar na iyon. Kailangan ng bagong plano. Hindi maaaring matapos ang taon na hindi susunod sa Alexandra sa tatay niya. Kailangan na niyang mawala agad bago pa malaman ni Richmond na pinangsusugal ng dading itinutulong nitong pera sa amin. Si dad kasi, napakahirap ng sawayin. Nagagalit kasi. Dumiretso si Bianca sa kanilang bahay. Umakyat agad siya sa kwarto ng ama para kausapin ito. Pagbukas niya ng pinto, nabigla siya kung anong ginagawa nito. Ilang araw na sa Alexandra na hindi pumapasok. Napakalungkot ng buhay niya. Pinuntahan siya ni Lola Miguel sa kwarto nila. Pumasok na sa Enzo sa opisina. Alexandra, iha, kumain ka. Junit palapag ng pagkain sa lamesa. Utos na matanda. Kinakarma na ata ako, Lolo. Sabi ni Alexandra dito pagkalabas ni Judith. Baka dahil inago ko nga sa Enzo kay Bianca, kaya nagkakaganito ako. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nagkataon lang ang lahat, iha. Iniwan nila ako ng sabay-sabay, Lolo. Parang napaka-unfair naman ang mundo sa akin. Humihikbi niyang sumbong. Uli lang lubos na po ako. Nandito pa naman kami nagmamahal sa iyo, iha. Hinawakan ni Lola Miguel ang kamay niya. Bata ka pa lang, narito ka na sa amin. Pamilya mo rin kami. Bahagi ka na ng pamilyang to. Ang hirap pong tanggapin. Napakasakit sobra. Yung akala ko sa palabas ko lang po nakikita. Ngayon sa akin na nangyari. May mga instances talaga, iha, na hindi mo masasabing gusto mangyari ng Panginoon. Manalig ka lamang at manalig at matatag. Malalagpasan mo rin ang lahat. Sana nga po. Sana po talaga sumama na lang ako sa kanila. Humihikbi na Alexandra na wika. Para sama-sama na lang kaming nawala. Marahil may plano pang Diyos para sa'yo. Nandito lang kami, iha, kung kailangan mo ng kausap. Salamat po ng marami, Lolo. Wala na po ako ibang mahihingahan ng lungkot ko, kundi kayo. Oo naman, ikaw pa ba naman? Alam mo namang malakas ka sa akin. Ngumiti ang matanda sa kanya. Abalang-abala sa Enzo sa kanyang ginagawa. Hindi niya pa pwedeng persahin ng asawa niya upang tulungan siya. Tumambak ang trabaho nila, lalo na't hinihintay pa nilang 90s na kamatayan ni Malena. Nauunawaan niyang pinagdadaanan ng asawa. Mahirap at masakit mawala ng mga mahal sa buhay ng sabay-sabay. Hindi biro ang lungkot na nararamdaman ni Alexandra na kahit siya, kung sa kanya nangyari, ay baka hindi niya kayanin.
Bumukas ang pinto at pakending-kending na pumasok si Bianca. May dala itong kape. Inilak pa nito ang pinto, saka lumapit sa kanya. Bakit mo nilak? Tanong ni Enzo. Babe, I miss you. Kumandong to sa kanya bago isinubusob ang muka sa kanya. Ang bango nito. Paborito itong pabango ni Alexandra. Saan mo nakuha ang pabango mo? Tanong ni Enzo. Tumayo ito tumarap sa kanya. Mabango hindi ba? Regalo sa akin ng daddy ko to. Magkape ka muna. Kukuha lang ako ng food sa cafeteria. Lumabas ito saglit. Inamoy ni Enzo ang kape ng isang sikat na coffee shop doon. Paborito niyo tong kape. Hindi pa rin nalilimutan ni Bianca mga gusto niya. Unti-unti niya itong iniinom habang nagtatype. Hanggang sa hindi na niya namalayang paubos na ito. Uminit ang pakiramdam niya. Parang may mali. Nagtanggal siya ng necktie saka sumandal sa swivel chair. What's wrong with me? Nagbutil-butil ang kanyang pawis hanggang bumukas ang pinto at sumulpot mula roon si Bianca na hanggang tenga ang ngiti. Nagulat ito na makita siya. Babe, okay ka lang ba? Nilapitan siya nito, saka kumuha to ng tissue at pinunasan siya. Bigla tong hinawakan sa braso. Bakit? Hindi ko na kaya. Daing ni Enzo, saka inililihis ang palda ni Bianca at inangkin ni Enzo ito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Keep safe everyone!